Hello, magandang hapon sa ating lahat. 3:00 na naman. At nandito ang inyong kagrupo sa Inklusyon. Kasama natin si Miss Janine, si Teacher Aisel, si Ina, si Franz, si JM, no? At yung iba pang pangkat, no, ng Inklusyon, no? Si Ma'am Celia, De Jeron, si Mitzi, si Jen, si Doc Gina. Noong nakaraang Miyerkules, no, ating ipinagdiwang ang ikalimang anibersaryo ng Inklusyon. So sa hapong ito yung pagsimula, no, ng pinakabagong episode, no, na magsimula ng ika-6 na taon ng Inklusyon. Kaya meron tayong espesyal na panauhin sa hapong ito. Ito rin ay bahagi ng Inklusyon na maging kasama sa pagdiriwang ng ikalawang National Disability Rights Week. At tugma, no, sa ating pag-uusapan sa hapong ito sa tema ng National Disability Rights Week na Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Mga ka-inklusyon, no, ang ikikwento sa atin sa hapong ito ng ating panauhin kung papaano niya at ng kanyang mga kasamahan, no, ang pagbuo, no, ng iba't ibang mga aktibidades at proyekto para magkaroon ng totoong inklusibong pamayanan sa ating lipunan. Kaya Miss Janine, no, pwede mo na ba introduce ang ating panauhin sa hapong ito? Yes po, thank you sir. Una po, batiin ko muna po yung mga nakikinig tsaka mga nanonood po ng Inklusyon Facebook Live program. Ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Janine, ang co-host po ni Sir Ranil. And sir, allow me to also greet ang Inklusyon family ng happy anniversary kasi I think wala po ako last week. So, yun. Maraming salamat po sa patuloy pong tumatangkilik sa aming pong programa at nawa po patuloy po nating palakasin ang samahan ng mga person with disability at ang advokasya po ng Inklusyon na palaganapin po at gawing inklusibo po ang lipunan ng Pilipinas, sir. So ngayon pong hapon na to, mapalad po tayo, sir. Kagalakan ko pong ipakilala ang ating pong panauhin. Siya po ang Managing Trustee po ng Boundless Opportunities Foundation. Isa po siyang Possibilities. Boundless Possibilities. Sorry. Boundless Possibilities Foundation. Managing Trustee po siya. Isa po siyang licensed teacher. And also has a degree in AB Economics sa University of Santo Tomas and also has a degree ng Special Education sa University of the Philippines, Dalaman. She is a mother of 3 boys named Buboy and Marcus and sino pa yun, sir? Nakalimutan ko. But Marcus is a person with autism. That's also the reason why she pursued advocating the rights of persons with neurodiversity or diversion. She is married to Sir Emilio Palomares. Let's all welcome po Ma'am Josephine Jo for short, Palomares. Welcome, Miss Jo. No? Kamusta naman? No? Kamusta? Naka-mute? Okay, kamusta? Bago pala yon, syempre, no? Shout out natin, no, yung member, no, ng samahan ni Jo, no, yung member ng ano nga ulit, Janine? Yung kanilang pangalan?
Boundless Possibilities Foundation. Tama. Nakuha na ni Janine, no? Sorry, Boundless ma'am, joke. possibilities, no? At saka siyempre yung mga gentle giant, no? Ma'am Jo, kamusta na? Kamusta na yung ating mga anak, lalo na si Marcos? Ay, oo, Sarah Neil, ako. Thank you for this opportunity at happy anniversary. 5 years na pala ang incarnation. I read na it started during the pandemic, right? Yung itong online session. So, happy 5th and more. Another 50 years to come. So, dito kami sa Boundless Possibilities Foundation and we call our children gentle giants. I'm okay and looking forward to the offering lessons at the center. We call our center TLC, Training and Livelihood Center, Therapy and Learning Center. Okay. Kiulit nga, Jo, para mas makuha ng ating mga tagapakinig. Ano yun, TLC, Tender Loving Care. Hindi. Training and Livelihood Center, Therapy and Learning Center. Wow! Okay. Sige. Tayo pumunta dyan, no, sa iyong pinakabagong proyekto, no, Jo, no? Paano ka nagsimula, no, sa iyong advokasya, no, para sa mga taong may developmental condition? Oo, kasi yung my son, si Marcus, he was diagnosed with autism at age 3. So right there and then, I knew nothing about autism, like most parents are. So you have to research, like what. Alam ko naman lahat ng parents kanto yung ginawa. Nag-research. Pero ako, I took one step further. Nag-aral pa ako to deal, to learn how to deal with the condition. So I studied Masters in Special Education in UP. And then later on, I found out na meron pa palang mga parents dealing not only with autism, but comorbid conditions like persons with autism na blind or deaf or with cerebral palsy. So sabi ko, Lord, I'm swerte pa pala because I'm only dealing with one condition. And that started my advocacy like how many? 23 years ago. And also, in 2007, kami ni Sir Ranil, nag-meet na kami niyan. So it's like 18 years ago. Sir Ranil was very instrumental in forming a group. Siya, encourage niya kami, kayong mga parents, form a support group. At itong nakikita nyo ngayon sa picture, this was taken at Sir Ranil's house dito sa Quezon City. 2007 yan. With Trustee Carmel Almendrala, na siya yung trustee ng Autism Society Philippines. So lahat kami, mostly, our children are studying at New Era University. And we try to form a group with Sir Ranil's help. We were able to set up the Diliman chapter of Autism Society Philippines. Yan ang picture na yan. Ang payat pa si Sir Ranil. Ang galing ni Jo, no? May naitago pa pala siya na picture, no? Jo, nung nasa Autism Society Philippines Diliman chapter kayo, no? Kamusta naman, no? Kamusta naman yung mga members, no? Yung inyong mga anak, paano kayo, no, bilang isang chapter, no, ng Autism Society Philippines? Oo, yung with the guidance of yung executive committee ng Autism Society Philippines, we were able to make activities for our children. So nagkaroon kami ng mga sports activities sa UP grounds, and then uma-attend kami ng seminar na being
sponsored or organized by the Autism Society Philippines. And then we attended walk every year. Nandun kami sa walk. It started dito lang sa Quezon City Circle until makarating tayo sa MOA. Umaatan kami ng walk. So, yung mga anak namin, they grew up together with these activities. Kaya kaya medyo magkakabat sila eh. Almost lahat ng mga members ng Boundless Possibilities, yung mga anak namin, almost the same age, 5-6 years difference. Kasi nga, we were in the same school that time. Yeah. Janine, may gusto kang itanong kay Jo? Opo. Ma'am Jo, kukumustahin ko naman po yung anak niyo po, si Marcus. Paano po nakatulong yung organization po ng Autism Society of the Philippines dun sa niyo po, pagpapalaki niyo po kay Marcus at yung involvement niya po sa society? Kasi yung mga activities kasi ng Autism Society Philippines noon, yung meron din silang mga art, meron silang mga aside from the walk, nag-organize sila ng mga ibang events. So umaatan kami, and then we get to meet other parents, not only from our group, and we get to exchange notes. So in that way, aside from learning from those activities, nagkakaroon ng socialization. Okay. So yung mga kids namin, they treat each other friends. Although, siyempre, hindi naman sila masyadong verbal, no? They cannot really express. But we know that they consider each other's mga anak namin na friends sila. Opo. Ilan taon na po ngayon si Marcus, Ma'am Jo? Si Marcus ay now 26. He is now a going fourth year IT student at the Diliman College. Dito lang sa may Commonwealth. So, medyo nakatapos siya ng grade 12 and he continued on to college. It's a small college at natutuwa nga ako dito sa Diliman College because meron din silang inclusion. I mean, they accept yung mga may ganyang condition din. Kasi maganda kasi yung mga ganyan, medyo maliliit. Na maliit lang yung class size. So, medyo nakaka-adjust yung mga teachers. Sir Reniel, may isang follow-up question ako. Burning question ko po kasi to. Paano po yung pagtingin nyo or yung pananaw nyo po, Ma'am Jo, dun sa, kasi po diba sa amin po sa Inclination, we practice person first language. Yung po yung amin pong pinapractice. Sa inyo po sa Autism Society of the Philippines, ano po yung pananaw nyo po doon sa mga other terminologies when we say person with autism, like high functioning, autistic, something like that? Or kasi po ang nabasa po ko po sa iba ng mga experiences po ng mga person with autism, especially sa ibang bansa, they don't care kahit mas tawagin silang autistic. Pero sabi nila, they don't want to be called high-functioning normal individuals because they don't really understand normal. So, kayo po, Ma'am Jo, ano po yung pananaw niyo po dun sa terminolohiya po na yun, na high-functioning? Dito kami sa Boundless Possibilities, no, yung term kasi na, alam mo, meron tayong mga self-advocates. Opo. Yung mga, they can express themselves, they were able to finish college, and they preferred being called autistic. Yes po. And yung ginagamit lang natin yung low functioning, moderate functioning, high functioning. For for educational purposes. For the teachers, for the yung mga mag-implement ng program nila, for assessment purposes. Pero by itself, hindi naman siya masama. Pag sinabi mong yun lang yung parang gauge. Kasi paano mo i-explain sa magiging teacher niya kung sabihin mo, medyo high functioning siya kasi he can write, he can read, he can answer questions relevant
the answers are relevant to the questions. Mhm. So, pag derogatory na, siyempre iba na yung ibig sabihin, di ba? For Okay. ano lang yun, for parang assessment purposes. Okay. Thank you, Ma'am Jo, for that enlightenment. Sir Reniel, over to you. Yeah. Pero no, considering no the courtesy no Mhm. for persons with disabilities, no, we practice na tinatanong, no, tanungin muna natin sila, ano ba yung gusto mong Yeah. itawag sa inyo? Kasi sila naman yun eh. No? Anyway, Mhm. let's proceed na. Okay. Jo, no? Kasi medyo mahaba din kayo, no? Naging member ng Autism Society Philippines. Janine, walang obdaya na. Autism Society Philippines. Yes. Okay? Hi, Opo. Do. No, sa mga Autism Society Philippines, no? Sa mga different chapters, Do. Okay. Kayo, Okay. Jo, at ang mga kasamaan mo, no? Ano nyo naisip na magsimula no ng isang bagong foundation? Ano yung mga naisip ninyo? Anong mga nakita ninyo? Ano yung mga aspirations no ng inyong grupo, no? Bakit gusto nyo no na magtayo ng panibagong samahan? Okay, oo. We were the Diliman chapter for more than 10 years sa Autism Society Philippines. And then the parents who were talking. So, parent support group tayo ngayon. Pwede ba nating i-level up yung ating relationship so that the future of our children are secured? So, nagtayo kami ng kooperatiba. Kooperatiba siya. So, yung kooperatiba na yon 2013 na form. Tapos sabi namin, sa kooperatiba, ang beneficiary tayo, mga parents. Di ba dapat ang beneficiary, mga anak natin? Mhm. So, parang mali yung platform. Kasi persons with autism cannot be members of a cooperative. Wala silang parang legal personality. So, ewan ko kung ano natin yan. Pero sa batas kasi, sa cooperative CDA, they cannot be members of the co-op. So yung dividends, yung magiging kikitain ng cooperative, mapupunta sa mga parents. So sabi namin, mali yung platform. Siguro dapat foundation. Para ang beneficiaries, mga anak natin. So after 3 or 5 years, in 2019, we formed the Boundless, which is the foundation. In-apply namin yan sa SEC ng last quarter of 2019. And then, yun na nga, nag-pandemic. Nag-COVID ng 2020, di ba? 2 years yan. So medyo nag-glide low kami dyan dahil everything was online. So ang mission namin talaga is for our children, for all persons, not only for our children, but all persons with neurodevelopmental disabilities, for them to be productive, independent, and most of all, happy sa kanilang adult life. Kasi, yung adulthood, yan ang pinakamahabang stage ng buhay natin eh. Pero yan yung medyo wala pa. Ayan ang aming milestone. 2007, ayan, hanggang sa naging foundation kami ng 2019. Ayan aming mission. Yun nga, yung building precious families one at a time. Persons with neurodevelopmental disabilities. At aming vision nga, to help them be independent, accepted, productive, and given opportunities. Dahil yung adulthood na pinakamahaba sa stage ng isang tao ay medyo wala masyadong services available. Yung tinatawag natin adult services, kulang. Kahit na dito sa Metro Manila, kulang. So, paano natin gagawin yan? So, tinitignan natin palagi yung magiging kinabukasan ng aming anak na future yung pagwala na kami. Yeah. Kasi paano ba sila pagwala na kami? Dahil sino bang mauuna? Siyempre yung parents mauuna. So kumbaga,
let's prepare. Let's prepare them in the eventuality of our death. Para sila ay, kung pinaprepare natin sila nung bata sila through education, through activities, eto naman, preparation sa time na wala na tayo. Wala na kami, mga parents. Kaya talaga, no, actually, si Jo lang yan magsabi, ayaw ko rin magsabi, no. May mga dinaanan din kasi si Jo, no, na health challenges, no. At yung iba pa ng mga members, no, ng Boundless. Kaya siguro, naisip, no, talaga nila na dapat ihanda na natin, no. Hindi natin alam kung anong mangyari sa ating pamilya. Okay. So, Jo, nung na-organize nyo yung Boundless, no? Ilan kayo yung original na incorporators nito at yung mga members? Coming from cooperative, no? So may mga, kumbaga meron na tayong mga core members. So we invited them, siguro mga to form a foundation kasi you need only 5 directors eh. 'Di ba? Minimum is 5 directors. So we have 5 and then siguro mga less than 20 lang yung members nung umpisa nung na-register namin yung foundation sa SEC in 2019. And pinahirapan ng COVID eh kasi ang hirap di ba? So ngayon, Jo, mga ilan na yung members ng Boundless Possibilities? I think we're pushing 60 now, 60 families. Wow, congratulations, no. Alam natin, no, sa ating mga tagapakinig, no. Alam ko, no, na marami kasing mga activities talaga yung Boundless at mamaya, no, yung pinaka-highlight, yung bago nilang proyekto, no. So, ano yung mga iba't ibang programa, no, at serbisyo ng Boundless Possibilities? Okay, dito sa Boundless Possibilities, meron kami tinatawag na SAME times 2. SAME times 2. S for spirituality and sports. A for art and advocacy. M for music and movement. And E for employment and entrepreneurship. So lahat ng activities namin, umiikot dyan sa 4 na letters na yan. So meron kami mga committees under each program and they make sure na meron tayong activity kahit na once a year para ma-promote yung sports, spirituality, at especially employment, yung letter E, employment and entrepreneurship. Ayan. So, yung employment and entrepreneurship ang talagang tinututukan ng aming center, no? Kasi para sila, kasi yung vision eh, for them to be productive and independent. So, magkakaroon tayo ng mga lessons dyan, mga courses sa ating center. Medyo nag-e-echo. Yeah. Jo, siguro mas yan kasi sabi mo yung magiging highlight natin. Pero, di ba may mga preparation din, no? Hindi naman kaagad, no, marating natin dyan, no? So, anong mga ginawa, no, ng Boundless para i-prepare yung mga magulang, di ba? I-prepare may mga gentle giants kasi kumisan kasi akala ng karamihan ay wow, napakadali lang. Pero may mga steps, di ba? May mga paghahanda kayo, no? Hindi lang kaagad darating doon sa employment, entrepreneurship, no? May mga dadaanan ng mga preparasyon, no? May mga capacity building sa mga magulang, no? Ano yung mga yun? Siguro dyan, mas ikwento mo yon, no? Kasi madali pag nandyan na eh. Pero, di ba, ang challenge kung paano inahanda ito yung mga persons, no, with developmental condition at syempre kasama ang kanilang mga magulang. Paano niyo yon ginawa, Jo? Yan yung yung mga magulang kasi pag malalim na yung samahan nyo and you treat each other as family. Kasi ang lagi kong sinasabi pag nagme-meeting kami sa mga members,
yung anak ko na may autism, si Marcos, mas iiwan ko sa'yo kaysa sa kakambal ko. If you don't know, I have a twin sister. Yeah, may twin sister si Janine. Mas iiwan ko siya sa inyo, sa mga co-parent ko, kaysa sa kakambal ko. Bakit? Kasi alam nyo 100% you can empathize with what is going on with my life, kung ano yung mga struggles natin, kung ano yung mga tantrums nila, mas maiintindihan nyo. Sila hindi nila maiintindihan. Baka after 1 year when I pass on, baka ilagay lang din nila sa institution, di ba? Kasi hindi nila kaya. They don't know how to handle. Pero kayo, dahil co-parents, 100% ang empathy, mas maiintindihan nyo. So sabi ko, kahit na tayo hindi magkakamag-anak, pero it's our children that binds us together. Diba? So kung ituturing natin ang isa na parang second family, kaya nga yung BPF building naging hindi lang ang ibig sabihin niyan, hindi lang Boundless Possibilities Foundation Ang second meaning niya ay building precious families. Wow, building precious families. Yes, oo, lahat ng member ay dapat maging kapamilya. Kapamilya dapat para lalo nating maintindihan at lalo tayong maging sa isa't isa ba, maging mas mas accepting. Hindi lang sa ating mga anak, pero sa tayong mga magulang. Minsan ang mga magulang, maraming mga hang-ups yan So, kailangan mo rin maging understanding. In fact nga, dapat mas understanding ka pa and patient sa mga parents kaysa sa mga bata. Kasi iba-iba yung yan Iba-iba yung pinagdadaanan yan. So Jo, paano kayo nakarating sa ganung level? No, na inyong turing sa bawat isa na ikaw, no? Parang mas kampante ka pa na iiwan si Marcos, no? Sa kapwa mong mga magulang kaysa sa iyong kambal. Marami kaming mga ginagawang activities. Meron kaming mga team building activities, meron kaming retreats, meron kaming field trips. So, iyan, yung mga ganyang activities, yan yung nag-glue sa inyo Kasi kung hindi ka gagawa ng activity, hindi mo matetest Tapos meron kaming mga pinagdadaan ng mga halimbawa, may ibebenta kaming product. Tapos minsan may ginagawa kaming mga activity, minsan palpak. So 'di ba, yung mga ganung mga situations, mga conditions, iyan yung mga nag-aaway. Hindi mo maiiwasan na walang away May away, mas maraming ang away Actually, paano nire-resolve yung mga tampuhan, yung pag-aaway, no? Sa narating no yung ito nang klase nyong na relasyon. Palagi talaga naman parang tawag dito, pasay na, pero communication lang talaga, communication. Saka palaging may may mediator. Minsan kasi most of the time misunderstanding and miscommunication. Oo, kasi minsan lalo na sa Messenger. Yung Messenger kasi mga chat kasi walang emotion 'yun So pag nagme-message na may misunderstood ng isang parent, so nag-uusap lang palagi. Meron lang talaga nagme-mediate o hindi ganoon ang ibig sabihin niya. So tapos create activities that will bond the parents. Yan, yung mga retreat. Actually, no, mga ka-inklunasyon, hindi lang yung activity ng Boundless, no, para sa mga magulang at sa mga persons with developmental condition mismo. Okay, meron din silang activities para sa sibling na I think kakaiba. Jo, kahit na konti, ikwento mo nga yun, Jo. At saka, ang mga ka-inklunasyon, okay, ang mga persons with autism nila, sila nagpa-fundraise para sa activity ng kanilang siblings. Jo, pakikwento mo nga yun, Jo. Alam niyo yung napaka-importante ng siblings sa buhay ng mga
anak nating may autism o may kapansanan. Nung nasa Autism Society kami, I think we have sibling workshops. Ito nga, Teacher Mai, yung butihing asawa ni Sir Ranil, siya yung nagko-conduct ng aming sibling workshops. At maliliit pa yung mga siblings. Ngayon, may mga asawa na yung mga siblings na yan. So, gusto nga namin mag-sibling workshop ulit now, at this time, dito sa center. At meron kami mga pinaplano na mga activities for the siblings and for the not only for the parents and the neurodivergence, but more so for the siblings. Abangan nyo po yan sa center. Ayan, iko-kontakin natin si Teacher Mai. Yeah. Pero Jo nga, 'di ba, parang one time yung mga persons with developmental condition, 'di ba, sila yung nag-caroling, 'di ba? Tapos para doon Yes. tulong, no, para sa fund ng inyong siblings camp, 'di ba? So parang 'di ba, parang wow, imbes na yung sibling, 'di ba, magre-raise ng fund. Itong persons, no, with developmental disabilities, sila, no, siyempre tulong ng mga magulang, sila yung nag-fundraise, Janine, no, para itulong sa siblings camp ng grupo ni Jo. Yes, oo. Kasi every year nagkakaroling yung mga bata at yung mga nare-raise nila, yung a portion of it goes to a certain activity. Pero siyempre nagkakaroon din sila, no, yan kanilang aguinaldo every Christmas. So pag may activity na ganyan, nakakatulong yung caroling. Kaya meron kaming letter M, yung music and movement. Doon pumapasok yung namin, yung activity namin na caroling. Yeah. Gusto nila yan like the performance. Janine, may katanungan ka kay kay Jo? Opo. Kasi po marami na po nabanggit Sir Ranil, si Ma'am Jo na mga programs and services. Siguro po yung ibang mga nakikinig po dito ngayon sa atin, Sir, interesado sila paano po ba kami makakasali dun sa inyo pong mga programa at serbisyo? O paano pa po kami makakatulong din yung ibang mga parents with children with autism po, ma'am? Yung aming center will come up with courses. We will have baking, basic cooking. Actually, maglalagay din tayo ng housekeeping. Tapos, magkakaroon tayo ng training for livelihood. Kasi meron tayong printing. Saka, nagpiprint kami ng mga t-shirts, mga eco bags. Opo. Ayan, meron kaming mga orders, kumukuha kami ng mga orders, tapos yung mga gentle giants, sila yung mga nag-heat press, nagmamag press, nagbebenta kami ng mga mag press. Tapos sa mga artworks sa mga merchandise na yun, sa mga eco bag, gawa rin nila. So yung mag namin, yung nakaprint doon sa mag, artwork ng mga gentle giants. Yung eco bag, na kung order ka ng eco bag, yung design, yung artwork sa eco bag, artworks ng mga gentle giants. So, dahil alam niyo naman ang autism is a spectrum, di ba? So, iba-iba sila ng, kumbaga, talent. So, yung iba, magaling sa art. So, i-capitalize natin yon. Tapos, yung iba naman, hindi naman sila masyadong, hindi nila gusto yung art. So, mag-hit press sila o mag-back press sila. Yun ang kanilang contribution. And everybody gets paid, no? Lahat sila mabibigyan ng konting yung kung ano man yung kikitain paghahati-hatiin. So yan ang negosyo ng center, yung baking, yung printing at saka yung collage art. Ang ibig sabihin noon, yung mga artworks nila pinagsasama-sama namin, tapos nilalagay namin, we translate into merchandise. So yan ang i-offer ng center para sa mga neurodivergence for now sa mga members, and then we will open to yung mga lessons i-open din namin ng members. Saan niyo po sila binibenta, Ma'am Jo? Yung mga napoproduce niyo po mga products, mga ginagawa po ng mga person with autism po natin. May partner organization po ba kayo or companies like yung mga binibake po nila o yung mga materials na nagagawa po nila? Saan niyo po siya binibenta? Ano po yung market niyo po dyan, ma'am? Unang-una, yung mga pamilya nila, no?
Pinapwersa natin silang bumili. Number one customer. Sila yung bibili. Tapos pangalawa, meron tayong partner foundation, yung Jomar's Haven of Hope Foundation. Giving us business, no? Sila yung umu-order sa amin ng bag. Tapos we hope na yung mga government, itong Barangay Holy Spirit at yung Quezon City government, nililigawan natin sila na bigyan tayo ng order. Ngayon, so hopefully, nakikinig si Ma'am Debbie at si Mayor Joy para baka gusto niyo ng eco bag, kami nagagawa. Kaya dapat talaga alamin ng mga magulang ano ba yung potential, no? Ano ba yung hilig, no? Ano ba yung gusto ng kanilang anak at doon, no, papunta ang pagtitrain sa kanila. Pero actually may isa pang serbisyo or programa, no, ang Boundless Possibilities na isa sa mga gusto ko, and I'm sure magustuhan din to ni Teacher Aisel. Kasi si Teacher Aisel is very active sa church. Jo, paano nyo sinimulan, no? Nagsiserve kayo, yung mga with autism dyan, no? Very active, no, kayo sa isang simbahan dyan, Jo. Magandang ikwento mo rin to, Jo, sa ibang mga magulang. Kasi parang, di ba kakaiba, no, na yung iba, parang simbahan yan, ganito, ganyan, baka hindi kaya ng amin na, pero kayo, di ba? Parang nakita ko na regular, no, regular ang inyong ginagawa sa inyong simbahan dyan. Dito, doon sa letter S ng aming program, yung spirituality, kasi hindi natin kakalimutan yung spirituality component. So, nagba-Bible study ang mga bata. So, tapos, naisip namin na makipag-collaborate with the parish, no? So, yung parish nga ang unang-unang nagbigay sa amin ng space para sa printing program namin. Umpisa pa lang ng COVID, hanggang na-stop nga. So, we decided na pag magkakaroon ng First Communion, confirmation, sila yung nilalapitan namin. Dahil hindi naman alam naman natin na wala silang kasalanan. No? Actually, they go straight to heaven. They're not capable of diba? Pero kailangan pa rin natin i-deepen. Not only for themselves, but for us parents. Kaya meron kaming PWD Mass, tinatawag namin. Every third Sunday of the month. Wow, every third Sunday of the month. Sila yung kumakanta, sila yung reader, sila yung nagko-collect, at sila yung nag-o-offer. At napaka-welcome ng ating parish dito. At sila yung tuwan-tuwa actually yung parishioners. Kasi dyan mo makikita yung inclusion talaga eh. Pati nga yung pare natutuwa kasi etong mga may condition, sila pa yung nagvo-volunteer to serve. Tapos kaya ine-encourage niya yung mga parishioners na look at this gentle giants. They volunteer to serve. So not mindful of their condition. At nakakatuwa kasi they always look forward to that PWD Mass every third Sunday. They're eager to read, they're eager to offer, at they're eager to sing. So makikita mo dun lang sa PWD Mass na yun, makikita mo yung spectrum eh. Kasi yung iba, dito sila, kumakanta sila. Tapos yung iba, they can read. Yung iba naman, nag-o-offer sila. They can aisle. So, makikita mo na kaagad yung kanilang level of yung skill nila. Opo. Ano pong parish church yan, Ma'am Jo? Para po ay sa St. Benedict Parish dito sa Don Antonio Heights, Quezon City. Barangay Holy Spirit. Matagal na namin nagawa to since 2019. St. Benedict Parish Church po? No, St. Benedict Parish. Opo. Sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayan po.
Maganda din. Actually, Janine, kasi yung anak ni Joe, magaling din siya mag-organ. Kaya sinabi nga ni Joe, iba-iba yung level nila. May nagbabasa, nagpi-play ng organ, no, may nagko-collect, di ba? So makita, no, yung kasi nga sabi nga Joe, it's a spectrum, no. Iba't ibang level, no, ang pwede nila magawa. At napakaganda, no, kasi very welcoming, no, ang kanilang pari, no, doon sa kanilang simbahan. Okay, sige. So pupunta na tayo sa ating highlight, Jo. Paano nyo, no? Kasi medyo may ideya na rin ako eh. Paano mo talagang kinonceptualize, no? Ito yung ang bagong-bagong ninyong proyekto. No, ano yung mga paghahanda mo, yung mga pagne-network mo para no magiging reality no ang inyong bagong-bagong proyekto. Pakikwento no sa ating mga tagapakinig. Thank you. Alam mo lahat tayo we dream, di ba? We dream of a place where our adult children can go every day. Kasi alam mo ang dilemma ng mga aging parents. Kaka-senior ko lang po. So, ang dilemma namin, paano ba ang mga anak namin? Pa-senior na ako, I'm getting weak. Tapos, reduce na yung umaasa na lang ako sa pension ko. So, itong mga anak namin, pagkatapos ng school, pagkatapos ng SPED, walang pupuntahan. Nasa bahay, bumabalik sa bahay. Nawawala yung mga natutunan sa school. Nagre-regress. Nanonood na lang ng TV. Nagpe-play. Ano tawag dito? Yung nag-game na lang. Nag-YouTube. They have to go out. They have to they have to socialize. They need activities. Kung hindi mo ma-provide daily yung activities na yun, kahit na 3 times a week, para yung skills, ma-develop pa rin. Kasi hindi naman natatapos ang skills training. Pagkatapos ng grade 12 sa SPED, hindi natatapos dyan. So, kailangan natin pagpatuloy hanggang sa naging adult na sila. So, yun ang naging concept, yun ang naging dream. Tapos hanggang we met itong si Jomar at siya yung tumulong sa atin, nakipag-partner para magkaroon ng bahay, ng second home, itong mga adult nating neurodivergents. Para meron silang pupuntahan, para hindi lang sila nasa bahay. So, iyon ang naging, doon iikot ngayon yung programa. Kaya talaga naka-center for adults with neurodevelopmental disabilities. Although mag-offer din kami ng mga for kids, for small children na program. Ayun. So Jo, ano yung mga specific no doon na program no sa Training in Livelihood Center ninyo? Ayun. Dahil nga meron tayong 3 business ngayon ng foundation, ang unang-unang gagawin natin dyan is to train them how to print, heat press, mag press. Tapos teach them how to bake cookies initially that we will try to sell in the neighborhood. And then we will teach them basic cooking para man lang pag may sakit si mami, pwede man naman siya magsaing at magluto ng pritong itlog. Kaya niya magprito ng itlog. Meron kaming for holistic development, mag-o-offer kami dun sa aming music and movement na program, letter M, mag-o-offer kami ng dance lessons, mag-o-offer kami ng piano lessons, drum. Dun sa aming sports, meron kaming fitness. So kung kailangan ng anak mong mag-one-on-one fitness sessions para lumit ang kanilang tiyan, para maging yung lifestyle nila ay ma-improve, mag-o-offer kami ng fitness program. Pwedeng one-on-one yan. Itong mga to, ino-offer namin, pwedeng one-on-one, pwedeng group sessions. At magkakaroon din tayo ng mga therapy. Initially speech, dahil wala pa kami makuha ang iba.
Naghahanap pa kami ng OT. Sped tutorials for those. Bakit speech? Pagkwento mo, bakit speech? Kasi yan yung pinaka-mahirap hanapin na therapist, di ba? Bakit speech, Jo? Meron po akong anak na nagtapos ng speech. Yan, Miss Jenny. Wow. Galing. So, hihingin natin ang kanyang tulong para natin at nagpapasalamat ako at hindi pa siya nag-abroad. Nandito pa sa Pilipinas. So, yun yung mga i-offer natin. Basically para maging independent sila. So, yan yung programs natin sa center. Yeah. Okay. Pero Jo, paalam mo nga sa ating nagpakinig na papaano nyo inahanda parang ma-develop yung kanilang skills for pre and employment kasi 'di ba pwede naman sila sa sheltered parang sheltered employment, pwede naman sila sa open employment. Paano nyo hinahanda sa inyong karanasan ang Gentle Giants for employment and entrepreneurship para mas maintindihan ng ating mga magulang? Oo po. Alam niyo po, nag-umpisa po lahat yan sa assessment. So meron po tayong si Sir Everett, kung nakikilala niyo po si Sir Everett. Nagko-conduct po kami ng mga seminar. Ang tawag namin dyan, MI Job Ready. Job ready in a sense na kahit na hindi employed, open employment, pero job ready sa entrepreneurship. At hinihingi po namin ang kanyang services para mag-conduct siya ng workshop. So it's we offer this once a year. It's actually a 5-day seminar during the first time na in-offer namin yan. At ang aming second year na MI Job Ready Part 2, 3 days po na workshop na whole day naman na ginagawa po sa center. Doon na-assess po yung mga bata kung saan siya. Marami pong workshops na ginagawa. May mga may mga worksheets, meron sila mga actual na they get to balat ka ng sibuyas, hiwa ka ng carrots, magprito ka. Yun po ang tinuturo doon sa aming MI Job Ready na program with Sir Everett. So, dyan po, tapos magkakaroon ng assessment. Basta na, pwede ka na dyan, May proseso na dapat daanan. May assessment at saka, may tutulong sa kanila, kung paano nila gagawin, yung skill na gusto nating i-develop. And then, I'm sure, may makaroon yan, sila Jo, ng coach, job coach nila, yung mentor nila, para to supervise and if ever, ima-match doon sa pangangailangan na bakante at sa abilidad, sa skill naman ng individual na may autism. So ganun yung proseso na ini-explain. Yes. Kaya po hindi po natatapos sa isang assessment lang . Halimbawa po doon sa movement, sa dance. Nag-enroll sa first dance lesson. Magkakaroon po ng assessment kung kaya na niya ba magtango o mag-ballet. So yung teacher po in collaboration with the center, palagi pong may assessment yan. Ganon din po sa lahat ng program. Magkakaroon po ng assessment ang bawat persons with neurodevelopmental disability na mag-enroll. So ngayon, Jo, medyo kunti lang yung ating panahon. Doon, Jo, sa mga ginagawa mo at sa mga members ng Boundless Possibilities in general, ano yung mga challenges ninyo sa ngayon at paano nyo yon nalagpasan? Yung unang-unang challenges yung financial kasi you cannot give what you do not have di ba? So paano ka so it's been years of fundraising with the help of our children nga. Sabi ko nga, sila yung nagkakaroling actually. Sila yung nag-aakit ng pera
Kasi pag sila nag-caroling, mas malaking ibibigay kaysa yung mga parents na nag-caroling. Tinuruan namin sila, hindi naman pwedeng kakanta na lang sila dyan. So, kakaroon sila ng music lessons. Pinag-aaralan nila yung kanilang repertoire every year. Nakaipon. At may tumulong, may blessing na dumating para matugunan yung ating financial. Minsan, yung budget, hirap mag-create ng budget pag, di ba, pag may project ka, tapos, di ba? So, marami namang dumarating. Pangalawa, ay yung relationship, it's always trust building, no? Relationship with your co-parents. Very important. In any organization, trust building ang ang pinakamadugo. Kasi why would I entrust my child to you? 'Di ba? Bakit kita pagkakatiwalaan? Sino ka ba? Hindi nga kita kamag-anak. 'Di ba? It just so happen na pareho tayong may anak may autismo, 'di ba? So and it is years of trust building para mag-mature yung relationship. At para kang nagtatanim ng halaman. Kino-cultivate mo yan, yung relationship. Hindi natatapos sa, hi, hello, we have activity. Hindi natatapos dyan. Kailangan kino-cultivate mo yung relationship. Kaya gagawa ka ng mga activities, mga bonding activities for the parents para ma-build yung trust. Kaya ngayon, last Saturday, nagkaroon nga kami ng art therapy for the parents. It's one activity na they get to unload their inner self with their co-parents. So magkakakilala, more or less nagkakakilala yung mga parents sa mga ganyang activities. Janine, may karagdagan ka pang mga katanungan, no? Kasi ito, yung sa parents, ikaw naman, Janine, di ba? Then sa mga kasamahan mo rin, no, na mga with visual impairment, no, may mga natutunan ka rin ba, no, dito sa mga ibinahagi sa atin ni Ma'am Jo? Opo, marami po akong natutunan na strategy po kay Ma'am Jo. Kasi Ma'am Jo, rin po ako, president din po ako ng isang organization, pero po Women with Disability. So, kayo po... Maraming challenges din sila, Jo. Janine, maraming challenges sila. Ano po kami, nasa 3-year, going 3 years pa lang po kami, Ma'am Jo. So, tanong ko po, Ma'am Jo, syempre, yung mga resources niyo po, di ba, sabi niyo po, self-sufficient naman po, and I think self-reliant naman po yung organization ng Boundless Possibility Foundation. Pero may mga implementing partners po ba kayo or partner organization that support you in your undertakings? Like, may mga donors po ba kayo na natatanggap or even mga suppliers po or mga sellers na willing po i-promote yung inyo pong mga products po na nagagawa po ng mga members niyo po, ma'am? Nag-a-attend kami ng bazaars. Tapos meron nga kaming our partner, yung mga products namin, binibenta namin sa bazaars, binibenta namin online. We have a website where you can order our products. Meron po kaming boundless.quest, QUEST. Tapos we have a partner foundation na supports us. And then we also, ngayon ang challenge is how to operate the center, no? So dapat... Yeah. Actually, Jo, yan yung tanong ko, Jo, sa'yo yung next na No? Paano yung human resources ninyo? Yes. Yung pagmamanage, di ba? Kahit kuminsan, meron ka ng physical structure, kahit na magpondo ka, di ba? Yung challenge talaga, yung magma-manage yung personnel, no. So kamusta ngayon, no, ito yung center ninyo kasi simula niyo lang, no. Kamusta, no? Sino muna yung nagpapatakbo nito? Anong iniisip nyo later on, no? Especially doon sa inyong human resources. So meron tayong board, yung ating working board din yan, yung mga trustees. Tapos meron tayong yung under the same program, meron tayong committees. Sila yung each program is a profit and cost center. So kung nasa music ka o nasa movement ka, dance ka, yung dance lessons mo dapat kumita siya.
So, ilang students ba ang i-enroll mo para kumita ka? Pag hindi ka makaka-enroll ng ganyang student, na so much number of students, i-put off mo muna, i-cancel mo muna until you're able. So, kasi we have to be sustainable, di ba? Yeah. Hindi naman pwedeng hingi ka lang ng hingi. So, dapat din ipakita mo na kaya mong tumayo sa inyong sariling paa, yung at least operations. Tapos we rely on volunteers. Katulad ngayon, each team tumatao sila. So halimbawa yung baking team, Monday, Wednesday kayo, baking team. Mag-isip kayo ng product nyo. Saan nyo ibebenta? Tuesday, Thursday, printing. Turuan nyo na yung mga anak natin para pag nagkaroon tayo ng order sa Pasko. Kayo ang tatao muna kasi wala pa tayo makuhang full-time. So, kung ang committee natin ay composed of 6, o relievo muna kayo until such time na the center can afford to pay. Pag ongoing na lahat ng program, ongoing na lahat ang mga lessons, mga classes, siguro yung volunteer mababawasan dahil meron na tayong pwede na tayong magbayad. So in the meantime, muna tayo? Sakripisyo muna tayo for our children, for the love of our children. Yes, for the love of our children. Kaya nga, Jo, no, ipa-plug mo na dito sa Inclinasyon. No? Ano ba yung gusto mong sabihin, i-invite, i-market mo? Sabihin mo na ngayon dito sa Inclinasyon, Jo. Oo, salamat, Sir Renil. Meron po tayong training and livelihood center dito po sa may Quezon City, sa may Don Antonio. Meron po kaming seminar na caregiving for children with special needs. Dito po ay sa July 12 na. Sir Everett po ang facilitator niyan. Bibigyan niya po kayo ng mga points, mga tips on caregiving. At meron din po tayo sa susunod na linggo. Magkano ba yung facilitator niya? Fee niyang caregiving. 1,500 po, pero may free lunch po. At ang magluluto po ng lunch nyo ay mga gentle giants. Wow! Pwede ba mag-observe dyan, Jo? Pwede ba akong mag-observe dyan? Pwede. Oo, pwede. Saan po gagawin yan, Ma'am Jo? Sa center. Sa Don Antonio. Opo. Hindi na kami uupa ng venue. Meron na kaming venue. Sige. Continue, Jo. Ano pa yung isa, Jo? Sige po. Teaching language through reading. Ito, si Teacher Philip, yung aking anak, ay tuturuan niya. This is not only for pwede rin yung mga, for typical and special needs, children, may parents, not only for special needs parents, pwede rin for typical parents teaching language through reading. Ito po is July 19. Po, 800 lang po yan for 2 hours lang po. Magbebenta po yung mga gentle giants ng mga cookies for snacks. Wow. So dito, Jo, yung participants dito ay pwedeng mga magulang, family members. Yeah, magulang na age. Ang anak nila ay and then sila magturo sa kanilang anak whether may kapansanan o walang kapansanan na anak nila. Jo? Oh, yes. Kung ang anak nila ay between 3 to 12 years old, pwede. Okay. Okay, so mga ka-Inclinasyon, pag mga interested, makipag-ugnayan lang, sa Boundless Possibilities. Sige, bago tayo, bago tayo matapos, Jo, ano ang iyong mensahe, para sa mga kapwa mong magulang, sa ating pamahalaan, Jo? I'm happy na dito sa Quezon City ay may Inclinasyon na dito. Meron tayong community-based inclusive development. Kasama nga kami dyan Sir Ranil dito for persons with disabilities. So we just have to collaborate and network with the community, with our parish, and with the government because they will help. We just have to reach out.
Okay, Jo, yung mensahe mo sa mga magulang at sa mga pamilya. Ay, oo. Ano, ano po hindi po natatapos hanggang hindi tayo yung mga mahirap po pero kailangan kung sama-sama kayang-kaya po. Kayang-kaya kung sama-sama. So, konting ano lang po, konting tiyaga at malakihan ng pangunawa at pasensya. Mhm. Okay, thank you. Miss Janine, no, ikaw naman, no? Ano yung mga learnings mo, no? At ano yung message mo sa hapong ito, no, sa ating mga ka-inklinasyon, Miss Janine? Mhm. Dun po sa mga naabot na po na success, little successes po ng Boundless Possibilities Foundation. Una po natutunan ko, sir, based po sa sharing ni Ma'am Jo, una yung open communication relationship ng mga members. And number 2 po, sir, yung yun nga yung sinabi po ni maximum tolerance po. Yun po yung nakita ko rin na importante. Tama, tama. You have to tolerate each Maximum other. tolerance. And then number 3, higit sa lahat, sir, yung trusting building relationship. Hindi lang yung nagsisimula yung bago pa lang natin sinisimulan yung ating organization, dapat may it's a long and painful process. If you really want to achieve your goal, dapat may trust building relationship. Ano po yun? Very good. It's a Trust process po yun. building. Yes, sir. Yun po yung natutunan ko. Thank you, Ma'am Jo. Thank you, thank you. Okay, thank you, Jo. Thank you, Janine. Meron ba tayong mga yung ating mga sponsors? Meron ba tayong mga pasasalamatan, JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norphil Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat, no? Isa namang makabuluhang talakayan ang nangyari sa hapong ito. So nagpapasalamat tayo, no, kay Ma'am Josephine Palomares, no, na binigyan tayo ng pagkakataon para makapagbigay siya ng inspirasyon at may pahayag kung ano ang kanilang ginagawa, no, para sa totoong inklusyon sa kanilang komunidad.
No? Ang sinabi ni Ma'am Jo, ang kalagahan ng teamwork, ng collaboration, ng networking, at sana makita ito ng ating pamahalaan, ng ating local government units, hindi lang dito sa Quezon City, kundi sa iba pang lugar sa Pilipinas. Kasi napakakunti ng programa at serbisyo para sa mga taong may kapansanan. Pinakita ni Jo at saka ng boundless possibilities na sa pagkakaisa, pagtutulungan ng mga magulang, kayang i-train at bigyan ng oportunidad ang mga taong mang kapansanan tulad ng kanilang anak. At bibigyan din ng oportunidad ang iba pang gustong sumali sa kanila. Sana itong ginagawa nila ay maging modelo ng totoong inklusyon na makikita sa kanilang pamayanan. Tayo dito sa inklusyon ating kinikilala ang ganitong mga initiative. Lalo na ang pagsisimula sa mga barangay natin. Sana palakasin natin at suportahan ang ganitong mga initiative. Kasi dito sa inklusyon, tayo naniniwala na ang lahat ay pantay-pantay. Kasama ng isang pamayanan. Dito sa inklusyon, ang ating sigaw, inklusyon, now na.